Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Nabasa po natin ang balita po kung saan hinihingi po ng International Parliamentary Union o IPU na palayain si Senator Laila de Lima mula sa pagkabilanggo at ipadismiss ang kanyang kaso laban sa droga. At sa bahagi naman ni Senator Laila de Lima, kanya pong ipinagsisigawan na dapat magkaisa ang mga Pilipino upang ipaglaban ang soberenya, ipaglaban ang Philippine sovereignty sa West Philippine Sea. Pag-usapan po natin itong sinasabi ng IPU. Matagal na po nating binabanggit ito sa maraming pagkakataon. Ngunit sapagkat panibago na namang panawagan ang ginagawa ng International Parliamentary Union, kaya sasagutin din po natin kahit paulit-ulit na. Ang lagi po nating sinasabi that the IPU, wala po silang karapatan na makialam sa ating panloob na suliranin. This is purely an internal affairs of which any international organization of whatever nature has nothing to do with it. Maliwanag po ito. Hindi po tayo pwedeng diktahan kung ano po ang gagawin natin, especially with respect to our judicial system. Mayroon po tayong pansariling sistema ng ating hustisya kung saan po si Senator de Lima ay nakakulong sapagkat siya po ay may kaso bilang drag queen. Siya po yung nagbibigay proteksyon sa mga poser nung siya po ay Secretary of the Department of Justice. At nakitaan po ng probable cause o sapat na katibayan na siya ay sangkot sa nasabing katiwalian. Kung kaya po siya ay sinampahan ng kaso at sapagkat ang kaso po niya ay unbailable, wala pong piyansa, kaya siya po ay nananatili sa loob ng bilangguan habang ang kanyang kaso ay umuusad po sa korte. Katunayan, ang alam po natin, mayroon na pong isang kasong isinampa laban sa kanya na na-dismiss. Ibig sabihin po, with respect to that case which was dismissed, the court found out that there was no sufficient evidence to convict her from that specific accusation. Pero bukod po doon, mayroon pa po siyang mga kaso na iyan po ngayon ay gumugulong sa korte. At hindi po pwedeng basta ipag-utos ninuman na i-dismiss, because we have the court with power to dismiss or convict her as evidence warrant. Kaya po, hindi po pwedeng basta dahil lamang sa sabi
ng ibang mga samahan sa international community ay pwede na pong i-dismiss. Hindi po. At because we are sovereign country, so any international organization cannot interfere with our internal affairs. So maliwanag po yan. At yan po ay ating ipinararating sa buong mundo. At hindi po natin kinikilala at tinatanggap ang kanilang pakikialam. Ang kaso po ni Senator De Lima is not a political in nature. Ito po ay common crimes, heinous crime, sapagkat it has something to do with drug pushing, aggravated by the fact that at that time she was a high public official, being the Secretary of Justice at the time when she committed the crime accused of her. Yan po ang katotohanan tungkol dyan sa kaso ni Senator De Lima. Ngayon tungkol naman po dito sa pinagsisigawan niya na dapat ipaglaban ang soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasabay ng ating pagdiriwang ng 123rd Independence Anniversary. Ang masasabi po natin sa kanya sa sinasabing ito ni Senator De Lima, yan po ay paninira sa Administrasyong Duterte. Bakit po? Sapagkat kung tutuusin po, sila ang panahon po, yung administrasyon ni Noynoy Aquino, kung saan si De Lima ang Secretary of Justice, yun po ang panahon na isinuko ng Pilipinas ang soberenya sa West Philippine Sea sa kamay ng mga Chino. Yun po yung panahon na yun, 2012, na kung saan ang pwersa ng Pilipinas na nakaistasyon po dyan sa Scarborough Shoal ay pinol out ayon di umano sa kasunduan kung saan ang Amerika ang namagitan na di umano sabay na magpo-pull out ang pwersa ng Pilipinas at ng China sa Scarborough Shoal. Nag-pull out po ang Pilipinas, ang China hindi po. Sa halip nagtayo ng mga artificial na isla. At mula noon, inoccupy na po ng China ang West Philippine Sea. Ngunit hindi po gumalaw ang pamahalaang ni Noynoy Aquino kung saan si De Lima ang Secretary of Justice. Siya po as a Secretary of Justice ang opisyal na abogado ng Republika ng Pilipinas. Ang tanong po natin sa kanila, why they did not protest when China did not pull out her forces from Scarborough Shoal? Why the Pinoy administration did not stop China from building artificial islands? Why the administration of Pinoy did not shy away, did not
push away the Chinese militia vessels over the Scarborough Shoal or the West Philippine Sea. Sila po, si De Lima mismo, bilang abogado ng Republika ng Pilipinas with Pinoy Aquino as the President. Kasama po si Antonio Carpio bilang personal na abogado ni Pinoy. Kasama po si Del Rosario bilang Foreign Affairs Secretary at di umano yung ating ambassador na si Quisya, Philippine Ambassador to the US that time. Tapos ngayon po ibinibintang nila sa ating Pangulo na hindi ipinaglalaban ang soberenya ng Pilipinas over West Philippine Sea to fight for our sovereignty now on West Philippine Sea is to make war with China because China does not voluntarily give up her position over the West Philippine Sea. So if we wanted to fight for it now, we have to do it by war. And the proclamation of war or the proclamation of the existence of war with China belongs exclusively to Congress, not with the President. And De Lima, being a senator, is a part of Congress. So dapat doon siya magsisigaw sa Senado na kailangan ipaglaban ng sovereignty ng West Philippine Sea. And if it is necessary for Congress to proclaim war or to proclaim the existence of war with China because it has invaded our territory, then De Lima, as part of Congress, should be the one to shout it at her colleagues. Yun po ang dapat. Hindi, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, inililigaw po ni De Lima at ng kanyang mga kasama ang isyu sa pagsasabi na si Pangulong Duterte ang hindi nakikipaglaban para sa soberenya ng ating bansa over the West Philippine Sea. Hindi po. The President can only follow the law. The President can only move the forces of the Philippines against China when there is a declaration of the existence of war by Congress under Section 23, Article 6 of the 1987 Philippine Constitution. So ang ibig pong sabihin nito, kung gusto natin na ipaglaban ang soberenya sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng persahang pagpapaalis ng mga barko ng China dan sa West Philippine Sea, ang Congress po ang may kapangyarihan para magdeklara na mayroong namamagitang digmaan sa dalawang bansa sapagkat sinalakay na ng mga inchik ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Wala po sa ating Pangulo yan. Kung magdedeklara ang Kongreso na mayroong namamagitang digmaan between China and the Philippines, then the President has to implement it by assuming his emergency power as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines and order
the deployment of the armed forces on the area para maitaboy po ang mga barko ng China na kasalukuyang namamalagi sa West Philippine Sea. Yan po ang katotohanan. Hindi po dapat malinlang ang sambayanang Pilipino sa pagsasabi na si Pangulong Duterte ang nagsuko ng soberenya ng West Philippine Sea. Hindi po. It happened in 2012 during the administration of Pinoy with Trillanes as a backdoor negotiator of Pinoy going back and forth to Beijing for about 19 times. So hindi po natin alam kung ano ang pinag-usapan ni Trillanes at ng China tungkol dyan sa West Philippine Sea. Ang maliwanag po, that was the time that China was building the artificial islands over the Scarborough Shoals. And it was also the time when the occupancy of China started over the West Philippine Sea. At itong panahon ni Digong, kung gusto pong nating paalisin, that can only be done so by way of declaring the existence of war between the Philippines and China, which, as we have said, the exclusive power of Congress to do so. Yan po. Sa ibabong balita, narinig po natin yung komento ni Bepe Robredo pagkatapos na siya ay ihirang bilang isa sa mga nominee o nominees ng isang bayan bilang presidential candidate. Ang sabi po niya, kailangan magkaisa ang oposisyon. Well, wala pong problema sa inyong pagkakaisa bilang oposisyon, sapagkat ang totoo po niyan, kahit anong gawin nyo, kailanman hindi magkakaisa ang oposisyon. Bakit po? May kanya-kanyang personal na interest yung mga oposisyon na gustong pagkaisahin ng isang bayan. At katunayan po, hindi nangyari. Sapagkat pag pinili ang isa ay titiwalag. Assuming na lahat ay mag-manifest ng kanilang kagustuhan na maging kaisa. Nagkaroon na po ng nominees ang isang bayan, pero yung mga ang nananatili lang na, ang nagpasalamat lamang na sila ay o ang natuwa ay si Leni Robredo lamang at si Trillanes. Si Grace po na nag-back out o umayaw. Si Vilma Santos Recto umayaw. At ang alam natin, kahit si Eddie Villanueva, si Chel Jokno, ganon din. So, si Leni Robredo at Trillanes, edi kayo ang magkaisang dalawa para labanan si Inday Sara.
total naman sinasabi ni Trillanes na kayang-kayang talunin ni Leni Robredo si Inday Sara. So pwede po kayo magkaisa. Pero ang problema po sa opposition sa ngayon, wala po kayong ipinaglalaban para sa kabutihan ng sambayanan. Ang tanging ipinaglalaban ninyo ay makabalik kayo, mapunta sa kamay ninyo ang kapangyarihan. Hindi para sa kabutihan ng sambayanan, kung hindi para matugunan ang kasakiman ninyo, ang personal ninyong interest. Sapagkat kung nais ninyo ang kabutihan para sa bayan, sana po katulad ng pakikiisa namin sa administrasyon, dapat kayo rin ay makikiisa sapagkat ang ginagawa ng kasalukuyang Pangulo ay hindi magagawa ng sino man na mga taga-oposisyon. Kayong nasa oposisyon, matagal na kayong nanungkulan sa pamahalaan mula po noong 1986, pero wala po kayong nagawa. Bagkus lumakas ang oligarkiya, lalong nasadlak sa kahirapan ang sambayanan, lumakas ang negosyo ng bawal na gamot, yung illegal drug trade. Umakyat po yan sa level ng cabinet members, ang mga protector, mga generals ng PNP, mga mayors, governors, even mga judges, naging talamak po ang droga. We had become a narco-politics. Sa halip na pigilin ninyo, kayo pa mismo, ang mga facilitator, ang mga protector. Kaya nga ang kaso ni Senator De Lima ay tungkol sa droga. When she was and she committed the crime accused of her when she was the Secretary of Justice. Ang mga drug pusher sa iba't ibang probinsya, mga kamag-anak, kapatid, pamangkin, pinsan ng mga matataas na opisyalis ng bansa, mga senador. Yung sinasabing drug protector sa Iloilo na Bilog, Mayor Bilog, pinsan ni Drilon. Nabalitaan po natin, somewhere in Quezon, yung protector di umano ng droga doon, Alcala, kapatid ng Cabinet Secretary na Alcala noong panahon ni Pinoy. At kahit itong sa Naga na pabalita, hindi natin alam kung kumpirmado ito. Pero there was a rumor na sa Naga, Robredo ang protector ng droga. So, ganito po this is how dismal that situation was. Pagpasok ni Pangulong Duterte, nagdeklara ng gera laban sa droga, lahat itong mga ito. Nagalit at sinasabing human rights violations. Bakit? Sapagkat nais protektahan ang mga pusher. Pati simbahan, nakikialam.
Bakit? Nakikinabang din sa negosyo ng illegal drug trade. Lumakas ang CPP, NPA, NDF na ang ginagawa ay terorismo. Ipinagtatanggol ng mga opposition senators, congressmen. Ganito kawawa ang ating bayan. Buti na lang dumating ang isang Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo. At ito nga ang nais nating ipagpatuloy beyond 2022. The reason why we want another Duterte to sit in Malacanang, so that what has been started by President Duterte could be continued by another Duterte. At ito po ang dahilan kung bakit nais nating suportahan. Pero kayong nasa opposition, ang sinasabi nyo ay pinaglalaban nyo na matanggal ang mga Duterte. Bakit? Sapagkat ayaw nyo ng makabuluhang pagbabago na ninanais ng majority ng higit na nakakaraming pangkaraniwang mga Pilipino. Gusto nyo mabawi ang kapangyarihan upang protektahan ang oligarkiya at lalong magdurusa ang sambayan ng Pilipino, sapagkat habang nagdurusa ang nakakaraming mamamayang Pilipino ay matitiyak ninyo na kayo ay laging nasa kapangyarihan. Bakit? Sapagkat tuwing halalan, mabibili ninyo ang kanilang mga boto kung sila ay naghihikahos. Samantalang kung ang nakakaraming mga Pilipino ay umunlad, hindi nyo na mabibili ang kanilang boto at hindi na kayo mananalo. Kayong mga kinatawan, tagapagtanggol ng oligarkiya. Pansamantala po, wawakasan natin ang ating talakayan ngayong gabi. Maraming salamat. At bilang suporta, inaanyayahan po natin na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.